Sa pagpapatuloy ng ating food adventure sa Hong Kong, para sa ika-9 na anibersaryo ng Pinas Sarap, itutodo pa natin ang Hong Kong experience. Reproductive tract? Ano itong fallopian tube ng baboy? May wasabi! Mamot sa ilong ko! Ah! Diyos ko, Lord! I don't like anymore! Mas bonggang kulitan at kwentuhan. We can have this. Is it okay or not? Oh my gosh, wait! Oh my gosh. Yeah. Pangit! Who will teach us how to make the wife cake, and after this, we will get husband. Yeah. Huwag mo na mag-diet. Rice is life. At ang mga putahing ibibida, siguradong mas pinasarap. This is really good. Kaya, ang lambot. Paano nangyari yun? I love it. Ang sarap. Ikaw ba ay isang certified foodie? Then Hong Kong is the place to be. At kung ang hanap mo ay mga pagkaing pinasarap, aba, hindi lang sa mga fine dining restaurants yan matatagpuan. Alam nyo ba na halos 200 taon na ang tradisyon ng pagbebenta ng street food dito sa Hong Kong? Kaya naman, bawat askinita, bawat kanto, tiyak! Mabubusog ang sikmura mo. Ako po si Cara David. Tara, let's taste Hong Kong! Ngayong gabi, bibisitahin natin ang dalawa sa 250 hand-picked restaurants ng Taste Hong Kong Guide. Ito ang official gourmet map na binuo ng mga master chefs para sa pinakamasasarap na kainan dito. Ang una nating pupuntahan, nagsimula raw bilang isang street cart noong 1956. Ngayon, isa na ito sa mga restaurant na may Michelin Bib Gourmand. Pagkilala na ibinibigay sa mga kainang dekalidad ang sarap pero presyong pangmasa. At ang kanilang pambato, noodles na mano-manong minamasa gamit ang kawayan. Ito yung Lao Sum Ke Restaurant, isa sa pinakamatandang restaurant dito sa Hong Kong, 1956. At susubukan natin ngayon yung kanilang noodles na talagang handmade. Hello! Hello. Hi! This is 1956? Yes, from my father. From your father? Wow! Nagsisimula ang proseso sa paghahalo ng mga sangkap para sa noodle dough. So, ang ginagawa ngayon ni Jason ay naglalagay siya ng harina para ma-mix muna ito. Dati-rate, kamay yung ginagamit nila pang-mix. Pero ngayon, meron ng mga machines para i-mix yung dough. Para mabilis at makuha ang tamang consistency, machine na ang ginagamit nila sa paghahalo ng dough. Oh, wow! This is a lot of eggs. Ang alkaline water kasi ang nagpapatibay sa dough para sa perfect na texture ng noodles. So, dati-rati raw, it will take him 30 minutes to be able to mix it. Ngayon, less than 1 minute na lang dahil dito sa machine na ito. Pero, kahit na meron ng mga makina para gumawa ng noodles, meron pa rin isang importanteng proseso sa paggawa ng noodles na hindi makina ang ginagamit. So dito sa prosesong ito, ipa-flatten na nila yung noodles. Sabi sa akin ni Jason, mas maganda pa rin daw yung traditional way because the traditional way makes the noodles more elastic. So we can use the bamboo push this. To push it. Now, Okay. I show you. Okay, okay. Show you first. Ah, like that. Yeah. To flatten it. Yeah. Parang may ganito rin sa atin. Sa Batangas, may ganito rin. Yung gumagawa ng lomi, ganyan din eh. Tapos sa Pilipinas, ang tawag dyan, pangangabayo. Mapapansin nyo rin yung dough niya. Medyo may pagka-crumbly siya ng konti kasi hindi masyadong maraming tubig ang nilagay. Ang nilagay talaga nila, lamang talaga siya sa itlog. You want to try it? Oh, okay, okay. Okay, susubukan ko raw. First step,
sit on the Sit here, sit sit on the here. bamboo. Like this? Yeah. Okay. Yeah. Wait. Like that? I put both together. feet here? Yeah. And Okay. up and down. Like that? Yeah. Yeah. Like that? Yeah. Something like that. Be careful. Okay. This is very tiring, okay? Kailangan pantay kasi. It's not... Mahirap pa, guys, kasi it has to be uniform. Yeah. Uniform. Otherwise, it will have... Hindi siya pantay-pantay. Kailangan kasi pantay-pantay yung thickness niya. Yeah. Something like that. You can. No, but you can it's do- like that. Yeah, just like the way. But it has to be like very smooth. Yeah, very smooth. Right, chodo. Is that Okay, okay. Yeah. It's still not uniform. Yeah, because Still this- not good. your first time. It's my first time. No. Okay, you do it. Okay. Ang hirap niya. Mukhang hindi tumalabang diskarte ko ah. Hindi pa nakahang pala yung paa. Oh, yung sa kanya parang walang waves. Yung kanya very smooth. Kasi more than 40 years nang ginagawa ito ni Jason, kaya na-master na niya talaga. Ang pangarap niya, sana bago raw siya tumanda ng husto, maipamana rin niya ito sa kanyang mga anak. Yung anak raw niyang babae, interesado raw. I hope she learns it so that the tradition will not die. Sa totoo lang, ang hirap niya at napaka-tedious niyang gawin. Iisipin mo, ba't hindi na lang gumamit ng makina? Pero kahit na mahirapan siya, ang importante raw kasi mapanatili nila yung tradisyon. Ganito ginawa ng kanilang lolo, yung mga noodles nila, gusto nilang ipagpatuloy. So, ang ginagawa na natin ngayon, kasi nakuha na yung tamang consistency niya, niro-rolyo niya ngayon dito. Ito ngayon, mamaya, hihiwa-hiwain nito para maging noodles na. Wow! Hanggang sa paghahati ng noodles, mano-mano pa rin. And I am a young boy. My father teach me how to pack it in each one by one. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Okay. But we have the easy one. 1, The white. 2, 3. Like that? No. Okay. Again. Okay. 1, 2, 2. 3, something like that. Okay. Okay. Ang bamboo noodles bidang sangkap sa ilan sa mga classic favorites sa restaurant na ito. Ito yung kagagawa lang natin na noodles, so very fresh ito. Very elastic siya talaga, hindi siya madaling mapigtas ba? So pwede raw i-dip dito sa parang tubig or sabaw. Simple lang siya yung sauce niya, parang bagoong. Nilalagyan nila ng powder na parang ang tawag nila doon ay fish roe o yung itlog ng isda. Ayun. Mas masarap siya kapag may gulay. Sarap yung noodles. Very firm. Tikman ko muna yung sabaw.
It's good. Sarap ng sabaw. Ang galing kasi iisipin mo, ang nipis ng noodles, siguro madali siyang magbe-break o mapipigtas. Pero hindi. Kaya naman talaga yung pinupuntahan dito sa restaurant na to, yung kakaiba nilang bamboo noodles. Kasi iba talaga kapag traditional way yung pagkakagawa. Hope you like it. Joke lang po. Ang tawag natin dito ay hopya, pero dito sa Hong Kong, ang tawag nila ay so bang. Ang ibig sabihin ng so ay flaky. Harap! At ang ibig sabihin ng bang ay cake. Flaky cake. Diba? Andito ako ngayon sa Hong Kong at pupuntahan natin ang isa sa pinakamatandang bakeries dito na gumagawa ng so bang. 1920s pa raw dito gumagawa. Hi, Carol! Hello, Carol. Nice to meet Hello! you. Hi! This is amazing. Nice? Okay, you will try the other one. Aabot sa 15 klase ng pastry ang ibinebenta rito. At kada araw, halos 20,000 piraso ang mabilis na nagagawa at naibibenta. Pero ang tunay na bida at signature pastry ng padederya, ang ipinagmamalaki nilang wife cake. Why is it called wife cake? Yeah, I tell you the story. It's a legend. A long time ago, there is a couple. They are very poor, and the wife need to go out to work to support her family. Her husband need to earn some more money and then get her wife back home. So you make the pastry and sell in the market. Okay, so if you buy this, the wife of the man will come back. To honor his wife, To honor love his wife. and commitment. Oh! Pati pala pinagmula ng wife cake, matamis din. Sana all! So all the men out there, if you want to honor your wife, you have to... Yeah, sure. You have to try this. At dahil dyan, susubukan natin gumawa ng pineapple wife cake. I'm here with Ellen, who will teach us how to make the wife cake, and after this, we will get husband. Yeah. Sa isang bowl, una munang paghahaluin ng dry ingredients gaya ng harina, asukal at asin. We get the lard in the bowl. Ang paggamit ng lard o taba ng baboy ang sikreto para maging malambot ang pastry. After you mix it, then we put the water in. And then start to mix it into a dough. This one we call it the water dough, and after that we will make an oil dough. We will combine them. Traditionally, it's the man who makes the wife cake, right? Yeah, it's the man make it. Yeah, but now, why are we making it? To get a man. Joke. Mamasahin ito hanggang sa lumambot ang dough. Getting better. It's getting better. Yeah. After 10 years, this will get better. I want to help you. Okay. Alam ko na. Ginaganon pala. Maybe you are not powerful enough. Oh, okay. I have to be more powerful. I didn't eat enough pastry. Yung pastry, hindi lang naman siya isang buong cake. Para siyang layer, layer, layer. Para ma-achieve mo yon, dapat meron kang iba't ibang uri ng dough. Meron kang water dough, tas meron kang oil dough. So tapos na tayo dun sa water dough, eto na siya. Eto na ngayon yung oil dough. Dalawa lang yung ingredients nito. It's just lard and flour. Water dough? Check! Oil dough? Check! Pero may next step pa pala. It's like a shumai. Yeah, it's very like a shumai. Yay! Next step, i-roll ang dough hanggang sa makuha ang tamang haba at tipis nito. Kailangan ilang ulit na niro-roll at saka tinitiklop-tiklop, ganyan. Matapos ang mabusising proseso ng paghahanda ng dough, pwede nang ilagay ang filling. At saka ito bibilugin. Dahan-dahang ipa-flatten ang dough para makuha ang tamang hugis.
What is it made of aside from It is pineapple? muffin with pineapple. Oh, there's no pineapple. No pineapple. Why we call it pineapple? Because the texture, the pattern, it crack. Ah, it looks like a look like the pineapple. pineapple. At saka ilalagay ang pineapple crust sa taas nito. Papahiran lang uli ito ng egg wash at pwede na itong isalang sa oven. Magkalipas ang 20 minuto, ready nang tikman ang pineapple wife cake. At eto na ang ating pineapple wife cake. Nasaan na yung mga asawa dyan? Labas-labas na! Ganito ang itsura ng isang traditional Hong Kong tea set. Itong lugar kasi na ito, dati itong tea house na nagbebenta ng tsaa at saka ng dumplings. Ang haba-haba raw ng pila doon ng mga customer. Kaya naisip ng mga taga rito, ng mga nagbebenta dito, na mamigay ng libreng snack, libreng pastry para hindi sila mainip. Nasarapan yung mga tao and over the years, nawala na yung tsaa, nawala na yung dumplings, at ito ng pastry na ito ang pinupuntahan ng mga tao. Ito ng main product nila dito. Hindi siya matamis na matamis. Yung texture niya parang hopya. It's very flaky kasi yung tradisyon ng paggawa ng mga ganitong klaseng biscuits or pastry ay fusion ng Asian at saka ng Western cuisine. Sabi nila, patok din ang lutong Pinoy sa panlasang banyaga. Dito sa Hong Kong, may isang kwentong magpapatunay riyan. Ang kainang ito pagmamayari ng isang Pilipina. At ang bidang pagkain, mga lutong bahay. Tay Kaho, magandang araw sa inyong lahat. Kasama ko ay isang Filipina. Hello. Si Ma'am Shawnee ng Shawnee's Lutong Bahay. Meron siyang catering business dito sa Hong Kong. At ang customers ni Ma'am Shawnee, hindi Filipinos. 60% non-Pinoy So mga taga Hong Kong talaga. or Westerner. Or Westerners. Pero ang niluluto niyo po, Filipino. ah, talaga? I educate them to have our own. Amazing! So, bringing the Filipino to the to the Hong Kong, merge ng Hong Kong Yes. cuisine and Filipino. Ano po ang ituturo niyo sa amin ngayon? By the way, this is adobong langka. Ba't hindi baboy? Bakit langka? Many people, they like adobo but they are vegan. So I invented the adobong langka. Ah, so dito sa Hong Kong, maraming vegetarian? Marami. Ano po ginawa niyo na po dito sa... Brine siya, i-brine. Very young jackfruit. Binoil niyo na po? Pakulaan mo na siya ng matagal-tagal. May konting-konting salt. Iba-brine mo siya hanggang sa hanggang sa ganyan na. Kailangan the jackfruit is very yung walang buto. Rin Tapos to. light soy sauce. Light soy sauce. Konti lang kasi para hindi masyadong maalat. Oo. Ito naman, to balance, sweet soy sauce. Ah, okay. Tapos paminta. Paminta. Pamintang durog. Okay. Walang suka. Meron siya. Meron, Ayan, kasi oh. para maging adobo. Oo. Eto na, suka na. Suka siya. At saka bay leaf. Ay, ganun lang, halo-halo na. Parang Because- adobo lang talaga rin. Oo, adobo talaga Kasi siya. napalambot na natin yung Oo, langka. mushroom. Titimplahan ito ng mushroom seasoning at sweet soy sauce. Ayan. Igigisa ito ng bahagya So, ito pwedeng pan-diet ito. at saka tatakpan ng 5 minuto. Ready ng lantakan ang adobong langka. Uy, parang masarap ah. Pag tiningnan mo siya, parang hindi mo iisiping langka sa unang Parang tingin. karne, kasi Akala mo karne. Tikman na natin to. Mukhang mapaparami ako ng kanin sa dami ng inihanda mo, Tita Shawnee. Bukod kasi sa adobong langka, present din sa hapag ang pork belly dinuguan, chicken dynamite, at rib-eye tapsilog. Bakit po importante sa inyo na lutong bahay at Filipino food ang ihain? Eh, pwede naman po kayong magluto ng international na cuisine. Para din mai-promote natin ang cuisine natin. Ang sariling atin. Sariling atin na we have a really nice food. So be Oo. proud of our own
Tama. cuisine. Si Tita Shoni at ang kanyang lutong bahay ang patunay na magkaiba man tayo ng kultura, Chinese man yan, Hong Kong man yan, Filipino man yan, o kung ano pa, nagkakasundo tayo sa pagkain. Magkaisa sa table. Oo, nagkakaisa tayo sa isang hapagkainan. Thank you po. Thank you din. Thank you for bringing the pride of the Filipino here in Hong Kong. Siyempre, wag na natin patagalin pa. Tikiman time na. I love it. Ang harap. Lasang-lasa mo yung adobo. Pero yung texture niya, langka. Hindi mo maiisip na kumakain ka ng gulay. Panalo to. Okay, tikman natin itong pork belly dinuguan. Kailangan may kanin dito. Hindi pwedeng kainin to ng walang kanin. Ito ay tapsilog, pero rib eye steak ang ginamit. Ang lambot-lambot ng beef. Yung pagkakagawa niya sa tapsilog, yung manamis-namis siya ng kaunti. Maalat-alat siya pero manamis-namis din siya. Sarap. It's good. Really good. And finally, tikman natin itong dynamite. Hinuli ko talaga to kasi feeling ko maanghang to. May anghang! Very crunchy, very meaty kasi meron din siyang chicken. Ito yung sili na hindi duwag kasi anghang. It's just the right amount of sipa na kailangan mo. Woo! Sa unang tingin, iisipin ninyo nasa Binondo or nasa Divisoria ako? Nagkakamali po kayo, Taikaho! Nandito ko ngayon sa Sham Shui Po District, isa sa mga busy districts dito sa Hong Kong. Pero balita ko, masarap din daw ang pagkain dito. Bukod sa mura, masarap din daw ang street food dito sa district na ito. At yan ang susubukan natin ngayon. Masarap nga ba? Let's go! Ang hawak ko dito ay 100 Hong Kong dollars. Ito na ata yung pasweldo sa akin ng executive producer. Joke lang! This is 100 Hong Kong dollars. Roughly 700 pesos. Saan kaya aabutin itong 100 Hong Kong dollars ko? Ano kaya ang mabibili ko? Parang kilala ko yung babaeng yun. Parang si Fishball Lady. Pina-follow ko yun sa YouTube eh. Sa IG, The Fishball Lady, siya yung Virginia. Patulong tayo, lapitan natin. Excuse me, are you Virginia the Fishball Lady? I am! Virginia the Fishball Lady! You're the one who conducts all the fishbowl tours in Hong Kong, right? I'm the one that does a lot of the street food tours in Hong Kong, yes. And fishbowl sometimes is on the menu. So you're the expert in fishballs and street food? Yes. Okay, I have 100 Hong Kong dollars here. What can we eat? Okay, what can we eat? Anything? Yes, anything. Anything, okay. Anything, Let's but do just this one. not too spicy, okay? Spicy? Okay, we can. What's that orange What do you thing? think it looks like? It looks like intestines. No. It kind of, they're the reproductive tracts of the female pig. Reproductive tract? Yeah. Like the fallopian tube? It's somewhere along there. I don't know specifically, but yeah. Oh my gosh, okay, let's try that. How are they going to cook it? It's not, you just eat it like that. It's already cold and marinated and ready. You're not going to... No, it's been cooked. It's like sashimi? No, it's been cooked, but then you eat it as a cold dish. So what do you call this? Sanchang, Samchang, which is... the reproductive tract. Ang lamig eh, malamig. Okay, let's try it. May wasabi. Oh, so like it's the mustard.
Mamot sa ilong ko. Anything, but just not too spicy. Not too spicy, okay? Not too spicy? Okay. It's very spicy. Oh, sorry. Medyo weird lang. Wala siyang lansa, even if it's like the intestines or whatever. Reproductive tract. There's no aftertaste. It's very clean. You have to eat this with the sauce. Yes, it's always the sauce that It's- makes it good. oo. The lady's just asking me for money. Okay, money here. Thank you. $36 for everything. Okay. 18. So, ito naman, this is the intestines of the pig. Yeah, so deep fried. Deep fried. It's more of a textural thing again, right? But this one's deep fried. Yeah, it's good. So we love this. Medyo makunat lang. So this one is beef tongue or sa atin sa Pilipinas, lengua. I like this. Yeah, it's a little bit less chewy. Yes, creamier. It's really good. Like meaty, right? And then they put spices on top. Are you ready to try the curry fish bowls? Should I order it? Okay. All right, it's gonna cost you 8 big bucks. Okay. This is good. Yes! Nalalasahan mo yung isda. You know that it's real fish because it really has a fishy flavor. Yes. Now these two are the faces of street food. So siumai. This is made with siumai. Siumai, and that's the curry. We actually have siomai in the Philippines, but it's made of pork. Sa dami ng natikman ko, hindi ko na alam kung magkano na lang ang budget namin. Pero si Virginia, may ipatitikim pa raw sa akin. So ang tawag nila dito ay 3 treasures. 3 treasure. Now usually 3 treasures are a little bit more expensive. Look, $10 for 5. Can we do that? So it's now 5 treasures. Or it could be the same 3, but you get 5 pieces. Oh, okay. Yeah. So you can try it, yeah. Okay. And make sure you get some of that fish paste, right? Sarap. I love this. Okay, good. And also, same kind of condiments, the soy sauce, the chili, the hoisin. I like it. Yeah? Teka, si Virginia, may isa pa raw na sorpresa? Now, I want to bring you to another place that is also on the Michelin or used to be on the Michelin Bib Gourmand. Ang pupuntahan naman natin ngayon ay isang stall na ilang years nang nabibigyan ng Michelin Bib Gourmand kasi ang sarap daw ng pagkain dito. Ang tawag dito sa pagkain dito ay chung fan. Ang ibig sabihin ng chung ay intestines, tapos yung fan ay parang kind of a noodle, rice noodle. Ito na raw yun eh. Bakit intestine? Kinakabahan ngayon. Intestine na naman. Ang dami ko nang nakaing bituka. So it's called chung fan. And chung is intestine. Are we going to eat intestines again? No, it just looks like it. Ah, okay. So nakikita ninyo ngayon ang haba ng pila. Every day, there's a line here. Araw-araw umaabot sa 3,000 na chung fan o rice noodle rolls ang naibibenta sa tindahang ito. So you're gonna mix everything through. So the soy sauce will give it the savoriness, the hoisin will give it the sweetness, and the sesame will kind of give it that creaminess. You Okay. gotta mix everything. Mix it. Okay, Yeah. mix it. Oh, good, right? Oh! Wow! It's very good. Delicious. Mm. Very slurpable, very smooth. Akala nyo lang para siyang pasta, pero naka-roll siya talaga, manipis siya, tapos ni-roll nila. Tapos yung sauce niya, manamis-namis na sesame sauce, very savory. Ang sarap! Because it's sweet, medyo manamis-namis siya, pero maalat-alat din, and very savory. Ah! I love it! Very good! I'm glad. Very, very good. This is really good. Busog na ako. But we still have 23 Hong Kong dollars. Ah! Busog na ako. It's good. You can eat cheap in Hong Kong if you know where. Yeah, thank you. Thank you very much, Virginia. I really enjoy. I'm going to finish this.
At sa ating huling hirit na food trip, siguradong amoy pa lang, alam mo nang nasa food heaven ka na. Sa kalyeng ito kasi matatagpuan ang isa sa mga tinatawag na Dai Pai Dong. Ang open-air kitchen at itinuturing na OG ng Hong Kong street food. At ang main attraction, mga putaheng literally on fire. Dito, hindi lang recipe ang sikretong ipinamamana dahil pati ang lisensya sa pagtitinda, heirloom din. Familiar ba kayo sa mga hawker food stalls? Ito yung mga maliliit na kitchens or maliliit na mga restaurants na nagsiserve ng high quality food. Ito ay popular sa iba't ibang mga bansa tulad ng Singapore, ng Malaysia, pero meron din sila dito sa Hong Kong. Ang tawag dito ay Dai Pai Dong. Yung Dai Pai Dong, ang ibig sabihin nun, big license. Kasi hindi ka pwedeng mag-operate dito ng mga karinderya or kung ano man kung wala kang lisensya. Minomonitor talaga ng gobyerno. Hi! Hello! This is one of the oldest Dai Pai Dong Yes. in Hong Kong. Yes, we have been here since 1956. Wow, 1956! Yes. And Dai Pai Dong means big license, right? Yes. License? Yes, here is the license for Oh, this is the license. Yeah. This is your... grandma. Oh, your grandmother. Oh, so the license was given to your grandmother, and your grandmother is still alive? Oh, of course. Oh, okay, okay. The rule is that the owner is still alive, then we can continue the business here. Okay, but when she passes away, can she give the license to you? Just one time. Just one time, she can pass the license to the grandchild or the son like that. Oh, and do you want to continue it? Yes, we are doing the process for the license continue. Amazing, amazing. Dito na nila niluluto lahat ng mga pagkain. So alam mo kaagad na kung ano yung mga nilalagay nilang ingredients dun sa pagkain mo. Tapos minomonitor talaga ito para to make sure na malinis ang bawat isang dish na isi-serve nila. So makikita ninyo, ang ginagamit nila dito ay yung traditional na wok. Ah! Apoy kung apoy! Ang Cantonese cooking kasi talagang very high heat yung ginagamit nila para mapanatili yung moisture doon sa mga vegetables, doon sa kanilang mga meats. Luto na siya pero napapanatili pa rin yung moisture. Sa sobrang bilis nila gumalaw, ay! Aakalain mong naka-timelapse sila. Okay, let's get ready for our next dish. Tataiman ko si Kuya. Eto na, razor clams ang iluluto niya. Pinakukulaan lang niya ng kaunti, tapos yan, naghulog na ngayon siya ng mga aromatics niya. Sibuyas, bell pepper, 30 seconds pa lang. Very high heat ito. Oops! Ayun na. Woo! Woo! Ngayon yung sauce na. Diyos ko, Lord! Tapos, mabilis na stir fry lang ito. Tapos na! 1 minute, 14 seconds. Tapos na kagad yung dish. Amazing! Pero syempre, hindi raw pwedeng hindi ko yan masubukan. Like this. Naku, kinakabahan talaga ako. And then, okay, like this. Like that. Ang init, ha? And then, I throw it away. Okay. Okay. Ah! Ah! Diyos ko, Lord! I don't like anymore!
Pero sulit daw ang paghihirap dahil ang mga putahing aking matitikman, pasabog daw sa sarap. Okay, tikman muna natin tong beef. Ang bilis lang nito niluto kaya nakakapagtaka na magiging malambot na to. So, makikita ninyo dahil high heat siya, kaya may searing or medyo sunog-sunog na siya ng kaunti. Yun yung nakakapagpasarap dito. Hala! Ang lambot! Paano nangyari yun? Ang sarap! Yung beef malambot, pero sa labas, lutong-luto na siya. Yung, alam mong, na-fry na siya ng maigi. So, meron siyang crunchiness ng kaunti. Pero yung loob niya, sobrang lambot. Tapos, hindi siya dry at all. Sarap naman ito. Okay, tikman naman natin itong razor clams. Nakatikim ako ng ganito noon sa Capiz, pero maliliit lang. Ito talagang giant eh. Sarap din. Medyo may pagka-chewy lang ng kaunti yung razor clams, pero masarap yung garlicky flavor niya. Tikman natin ngayon itong kanilang crab. Ang galing, kinrack na nila yung crab. Alright. Woo! Good. Lasang-lasa mo yung garlic. Medyo may anghang lang siya ng kaunti. Pero panalo. Sa paglalakbay, mas makikilala mo raw ang isang lugar sa kanilang pagkain. Mga putahing pinaghirapan at pinasarap ng kanilang kultura at tradisyon. Kaya naman talaga yung pinupuntahan dito sa restaurant na to, yung kakaiba nilang bamboo noodles. Kasi iba talaga kapag traditional way yung pagkakagawa. Pero ang nakatutuwa, kahit dito sa Hong Kong, ang pagkain Pinoy hindi pa huhuli. Patok din sa panlasa ng ibang lahi. Patunay na ang pagkain kayang pagbuklurin anuman ang lahi. I love it. Thank you very much, Virginia. I really enjoy. I'm going to finish this. Perfect. Mula rito sa Hong Kong, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.